Dalaga na malinang nauwian na kondo na buntis tuloy siya ng kanyang kapitbahay. Ang mas kinagulat niya, ito pala ang bagong boss niya. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Come on dude, ang tagal na. Nung huling nakita kitang may kasamang babae. Pangungulit pa nga ni Jose, ang kaibigan ni Nate. I'm busy pare. Sa susunod na lang at nagsasawa na ako sa babae. Natatawang sabi na lamang ni Nate. Nagsasawa o dahil malapit nang matapos ang kontrata ni Nia sa Paris, kaya nagmamalinis ka na? Nakataas ang kilay na tanong pa nga ni Jose. Kahit bumalik pa si Nia, wala na akong nararamdaman doon. Natatawa nga na sabi ni Nate. Sabagay, malaki ang galit mo ron pero please, samahan mo naman ang kawawang kaibigan mo mamayang gabi. Patuloy na pangungulit pa nga ni Jose. Fine, sige sasama na ako mamaya. Kaya umalis ka na sa opisina ko at marami pa akong gagawin. Tumatawang saad na nga lamang ni Nate. Napakakulit kaya ng kanyang kaibigan. Masayang umalis nga ang kaibigan ni Nate na si Jose dahil nakumbinsi nga niya si Nate. Samantalang si Liv naman, na isang babaeng masayang nakagraduate sa kolehiyo, nagsasaya kasama ang kanyang kaibigan na si May. Uminom ka pa sis, ang hina mo naman oh. Masayang sigaw nga ni Liv sa kanyang kaibigan na si May. Akala mo talaga mauubusan ng alak eh. Natatawa na nga lamang habang umiiling-iling na sabi ni May. Finally, graduate na ako! Masayang sigaw pa nga ni Liv. Anong balak mo after? Babalik ka ba sa pagmomodelo na naging trabaho mo nung high school pa tayo? Curious na tanong pa nga ni May. Yup, at ang Martinez Corporation ang ina-applyan ko. Nakaiting sabi pa nga ng bagong graduate na si Liv. Huwag mong sabihing, hindi makapaniwalang sabi ni May. Oo na, ako na ang bagong muka ng Martinez Corporation. Nakapasok ako sa pinakamalaking kumpanya dito sa Pinas. Excited na sigaw pa nga ni Liv at sinabayan naman ito ni May sa pagsigaw dahil sa sobrang tuwa. At dahil dyan, mag-inuman tayo! Masayang sigaw rin ni May. Nagpakasaya nga nang nagpakasaya si Liv at si May hanggang sa tuluyan nang nalasing si Liv. Nag-taxi naman kaagad patungo sa building kung saan ang kanyang bagong titirahan, isang kondo. Ano ba pare? Ang daming magaganda pero nakaupo ka lang dyan sa table natin. Pagod na sabi naman ni Jose kay Nate matapos makipagsayawan sa mga babae. Unlike you pare, hindi ko naman kailangan i-display ang sarili ko sa dance floor. Kusa na silang lumalapit sa akin. Mayabang na sabi pa nga ni Nate. Iba talaga ang isang Martinez. Natatawa tumiiling-iling pa nga sigaw ni Jose. Cheers bro! Nakangiting alok pa nga ni Nate na masaya namang tinanggap ni Jose. Napainom nga si Nate dahil nandun na nga rin naman siya sa bar at nag-enjoy na nga lamang ito nang nag-enjoy habang pinapanood ang kaibigan na masayang nakikipaglandian sa mga iba't ibang babae. Biglang napatigil nga si Nate sa pag-inom ng may naramdamang pag-iinit nga sa katawan. Napababa ito sa kanyang baso at napatingin nga sa kanyang junior. Nanlaki ang kanyang mga mata at pabalik-balik ang tingin sa kanyang ibaba at sa kanyang inumin. Mukhang may iniligay ang kaibigan sa kanyang iniinom. Naiinis na napatingin na nga lamang si Nate sa kanyang kaibigan na biglang nag-iwas nga ng tingin sa kanya na parabang may nagawa itong kasalanan at biglang inakbayan ng babae para isayaw. Napakagatlabi na nga lamang si Nate. Mas lalong nag-init kasi ang kanyang katawan kaya naman agad itong umalis para umuwi na nga lamang. Pawis na nga na nagmaneho si Nate pa uwi. Samantala, Miss, andito na po tayo. Pagising nga ng taxi driver kay Liv. Mga madaling araw na nga yun. Salamat kuya. Lasing na pasasalamat nga ni Liv. At nagabot nga ng bayad sa driver bago bumaba. First time na nakita nga ni Liv ang kanyang bagong titirhan. Nagandahan ito sa itsura at style ng building kaya naman na-excite itong makita ang kanyang kondo. Hinanap nga ni Liv ang kanyang number ng kanyang kondo hanggang sa nahanap nga niya na ito, ngunit hindi naman magawang buksan ni Liv ang kanyang bagong kondo.
Anong problema? Sira ba tong card ko? O mali ang password na nilalagay ko? Nagtatakang tanong pa nga ni Liv sa kanyang sarili. Lasing na ata talaga ako. Mahinang bulong pa nga muli ni Liv sa kanyang sarili. Paulit-ulit na sinubukang buksan nga ni Liv ang kanyang kondo hanggang sa binuksan nga ito ng isang empleyado sa kanilang building. Salamat kuya. Nahihiyang sabi nga ni Liv dito. Walang anuman po, sanay na kami. Natatawang sabi na nga lamang ng lalaki at tumalis na. Bago pumasok sa kondo si Liv, narinig nito ang tanong ng isang babae na nagbukas nga ng kondo. Bagong babae sir? Bulong nga na tanong nga ng babae. Napakunot noon naman si Liv sa narinig, ngunit hindi na lang ito pinansin dahil sa pagkalasing. Namangha sa ganda si Liv sa kanyang kondo ngunit nagtataka kung bakit iba ang gamit niya. Nagkibit-balikat na nga lamang si Liv at patuloy na pumasok sa banyo para mag-shower. Naiinis na pinarka ni Nate ang kanyang kotse. Nagmadali itong pumasok sa elevator at pinagdasal nga na sana walang makasabay na tao. Laking pasasalamat na nga lamang ni Nate nang nakapunta ito sa kanyang floor nang walang nakakasabay sa elevator. Kaya naman, pagkalabas nga ni Nate's elevator, napatakbo na nga lamang ito papunta sa kanyang kondo. At agad na binuksan nga ito. Agad namang nataranta si Liv nang narinig ang pagbukas nga at sara ng pintuan ng kondo. Napalingon ito sa pintuan ng banyo kung saan nga niya nakita ang isang damit ng lalaki. Bigla namang naalala ni Liv ang bulong nga na tanong nga ng babae bago ito pumasok sa kondo. Hindi na nakapag-isip pa ng maayos si Liv. At agad na kinuha nga ang mga damit at nagsuot nga ng tuwalya. Pagkalabas ni Liv sa banyo na bunggo ng pintuan si Nate. Sino ka? Kinakabahan nga na sigaw pa ni Liv. Ikaw ang sino? Magnanakaw ka no? Galit na sigaw pa nga ni Nate kay Liv. Dahil nga sa katatapos lamang ni Liv mag-shower at nakatuwalya lamang ito, mas lalong naginit ang katawan ni Nate. Napaupo na nga lamang sa sahig si Nate at pilit na pinipigilan nga ang kanyang sarili. At mangalis naman na sana si Liv nang biglang hinila nga ni Nate ang kanyang kamay. Saan ka pupunta? Anong mga ninakaw mo rito sa kondo ko? Nanghihinang sigaw pa nga ni Nate. Tinabig naman ni Liv ang kamay ni Nate na nakahawak nga sa kanya. Bitawan mo ko. Mali lang ang napasok kong kondo no? Iritableng sigaw na nga ni Liv at nakaramdam ito ng paghulo sa kanyang tiyan. Pipigilan na nga sana ito ni Nate nang tuluyan na nga itong nanghina. Napapabuntong hininga na nga lamang ito at napapawis dahil sa pag-init nga ng kanyang katawan. Napangisin na nga lamang si Liv nang nakita ang itsura nga ni Nate. May nainom ka ba? Akala ko babae lang ang nakakaranas nito. Lalaki rin pala. Napalunok naman si Nate habang tinitignan ang cleavage ni Liv na nagpapakita habang nakayuko nga si Liv na tinitignan si Nate na nakaupo sa sahig. Mas lalong lumawak nga ang pagkakangiti ni Liv at ginamit ang kanyang paa para haplusin nga ang legs ni Nate. Para asarin nito ang ngunit ang kanyang pangaasar ay nauwi sa iba. Hinila lang naman ni Nate ang paa ni Liv at ikinatumba nga ito ni Liv sa sahig. Aray! Ano bang trip mo? Galit na sigaw nga ni Liv. Magsasalita pa nga sana ito nang biglang pumatong nga si Nate sa kanya. Napalunok na nga lamang ang babae nang nakita sa kanyang ibabaw si Nate. Hindi napigilan ni Liv ang maglaway habang pinapanood si Nate na inaalis nga isa-isa ang kanyang mga damit. Oops! Sinabi ko bang payag ako dyan sa binabalak mo? Masungit na tanong pa nga ni Liv. Napatigil naman si Nate sa kanyang paghuhubad at tinignan ng masama si Liv. Kesa naman, sa ipakulong kita na magnanakaw. Hinihingal na sabi na nga lamang ni Nate. Ang sabihin mo, hindi mo na kayang nararamdaman mo. Desperado ka na makatikim dahil sa pag-iinit mo. Sino kaya sa atin ang makukulong? Ako na mali ang pinasukan o ikaw na namilit ng babae? Pananakot pa nga ni Liv. Napakagatlabi na nga lamang si Nate at tinignan nga ng masama si Liv. Umupo si Liv at tinilapit ng sarili sa nakapatong na si Nate. Tinilaan nga ni Liv ang leeg ni Nate patungo sa likod ng kanyang tenga. Nanigas tuloy at bumilis ang tibok ng puso ni Nate at napalunok na nga lamang dahil sa pangaakit ni Liv sa kanya.
Simpleng mga salita lang naman ang gusto kong marinig. Pangaakit pa nga ni Liv. Nabulong kay Nate. What? Inis na tanong nga ni Nate. I'm sorry, and please help me. Nakangising sabi nga ni Liv. Napangiwi si Nate sa sobrang galit ngunit mas nangibabaw ang init ng kanyang nararamdaman. Patay ka sa akin, Jose. Galit na sigaw na nga lamang ni Nate sa kanyang isipan, sa kanyang kaibigan na gumawa nito. I'm sorry. At please, tulungan mo ko. Mahinang sabi na nga lamang ni Nate at sinunod ang sinabi ni Liv. Napangiti ng malawak si Liv at agad na hinalikan nga si Nate. Agad namang hinalikan pabalik ni Nate si Liv. Pinailalim ang kanilang halikan. Tinuloy nga ni Nate ang kanyang panguhubad at habang niroromansa nga ni Liv ay isa-isa nga niyang inalis ang kanyang damit. Napaungol lang nga lamang si Liv sa pangroromansa nga ni Nate. Sino ba naman ang hindi kung sa bawat halik ay ramdam na ramdam mo ang pagkasabik ni Nate? Tumigil si Nate sa pagroromansa kay Liv at tinignan muli si Liv sa kanyang mga mata. May kakaiba siyang nararamdaman at hindi lang basta-basta tawag ng laman. You ready? Wala nang atrasan to. Mayabang na sabi pa nga ni Nate at napalunok na nga lamang si Liv nang nakita ang kabuuan na katawan nga ni Nate. Napaungol na nga lamang ang babae nang gawin na nga ng lalaki. Bumilis nga ang paggalaw ni Nate. Hindi nito alam kung dahil ba sa gamot na kanyang nainom o dahil sa matagal na nga siyang hindi humawak ng babae. Sobrang naaakit pa nga siya at nasasabik sa babaeng kasama niya ngayon. Naulit ang nangyari sa dalawa hanggang sa si Nate na nga mismong napagod. Pakiramdam nito lahat ng kanyang lakas ay nawala sa kanyang katawan. Nagpahinga ng saglit ang dalawa kahit na sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang ibabang parte ay pinilit pa rin ni Liv ang tumayo at pinagpupulot nga ang kanyang damit. I don't know how I came here, pero ang alam ko lang, akala ko talaga kondo ko to. Pagpapaliwanag nga ni Liv kay Nate habang nagpapalit. Well, you can come anytime you want. Hindi mo na kailangan pang magpalusot. Nakangising sabi nga ni Nate. Huwag mong kalimutan na ikaw ang nagmakaawa sa akin. Pangasar pa nga ni Liv na ikinawala na nga lamang ng ngisi sa mukha ni Nate. Hope I will never see you again. Sabi pa nga ni Liv habang hinalikan nga ng malalim si Nate na nakahiga sa kanyang kama. We'll see. Tila mayabang at nagahamon pa na sabi ni Nate habang nakangiting pinapanood nga paalis si Liv sa kanyang kondo. Dahil sa meron pang tama ng alak kay Liv, nahirapan na nga lamang itong hanapin ang kanyang kondo. Hindi nito alam, ang nasa harapan lang pala ng kondo ni Nate ay ang kanya. Pagkapasok nga ni Liv sa kanyang kondo, agad itong natulog habang si Nate naman tumayo sa kanyang kama para maligo ngunit napatigil ito nang may makita nga siya sa kanyang kama. Huwag mong sabihin, hindi makapaniwalang sabi ni Nate sa kanyang sarili. Napangiti ng malawak si Nate nang masiguro nga niyang dugo ang nakita niya sa kanyang kama. Mukhang kailangan kong panindigan to. Masayang sabi pa nga ni Nate sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng saya nang malamang siya ang nakauna sa babae. Kinabukasan nagising si Liv dahil sa paulit-ulit na pag-doorbell nga sa kanyang kondo. Nang sinilip niya kung sino ay nakita nga niya ang kanyang kaibigan na si May. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong nga ni Liv. Ano pa nga ba? Para makita kang buhay. Uminom ka pa ba kagabi ha? Ang lakas ng amoy mo eh. Pagrereklamo ni May. Ha? Hindi ah. Pagkatapos kong magpaalam sa'yo kagabi, diretsyo na kaya ako. Hindi na nga natapos pa ni Liv ang kanyang sasabihin nang naalala nga niya lahat ng nangyari kagabi. Napasabunot na nga lamang sa sarili si Liv at napasigaw. Hoy, anong problema? May nagawa ka ba? Nung lasing ka ha? Tanong nga ni May. Bakla, naibigay ko yung inaalagaan kong pagkabirhen. Hindi makapaniwalang sabi ni Liv sa kanyang kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni May ngunit napasigaw ito sa sobrang tuwa. Anong nangyari? Sino? Paano? Dire-diretsyong tanong ni May. Bakit ba ang saya mo pa? Kunot noong tanong naman ni Liv sa kanyang kaibigan. Paano? Baka ito na nga yung simula ng love life mo. Kinikilig pa nga na sabi ni May. Love life mo mukha mo.
Kakawatpad mo yan eh, ayan, dilulo ka tuloy. Inis na sabi ni Liv. Malay mo 'di ba? Bigla kayong magkita muli tapos ma-fall kayo sa isa't isa. Kinikilig na sabi muli ni May. Inikutan na nga lamang ito ng mga mata ni Liv. Hindi na lang niya pinansin ang kanyang kaibigan dahil pakiramdam nito ay mas lalong sasakit ang kanyang ulo. Kinuha ni Liv ang kanyang cellphone at tinignan ang kanyang social media hanggang sa nabasa nga niya ang isang email na naisend sa kanya. OMG, OMG! Biglang sigaw ni Liv. Ano? Nag-text siya sa'yo? Excited na sigaw pa nga ni May sa kaibigan habang nagmamadaling tumabi nga kay Liv para silipin ang kanyang cellphone. Grabe ka girl, ang swerte mo! Masayang sigaw nga ni May sa kanyang kaibigan habang nagtatatalon nga ang dalawa. Natanggap ako. Hindi ko akalain na sa pagbabalik ko, ang unang magbibigay sa akin ng trabaho ay isang sikat na kumpanya. Naiiyak pa nga at masayang sabi nga ni Liv. Hindi nga nito alam ang kanyang ire-react sa sobrang saya. So kailan ka daw mag-umpisa? Usisa naman ni May. Next week pa. Naguguluhang sagot naman ni Liv. I'm happy for you. Kaya tara, mag-celebrate tayo. Kumain tayo sa labas para mag-celebrate. Libre ko basta bayaran mo sa unang sahod mo ah. Mayabang na pag-aaya pa nga ni May. Natawa na nga lamang si Liv sa kanyang kaibigan pero dahil nakaramdam rin ito ng gutom, ay agad itong nagpalit. Masayang binuksan ni Liv ang pintuan ng kanyang kondo ngunit bigla na nga lamang itong natulala. Nang nakita niya, si Nate sa labas. Napakurap-kurap na nga lamang si Liv habang tinitignan si Nate habang si Nate naman napangisi. Nang makita nga ni Liv na naglalakad nga papalapit na sana si Nate sa kanya, agad nitong sinara ang pintuan ng malakas. Napahinga ng malalim si Liv at pilit na kinakalma ang kanyang puso na nagwawala habang nakasandal sa likod ng kanyang pintuan. Anong ginagawa mo? Bakit mo naman sinara ng ganun ang pinto? Pakasabihin ng mga kapitbahay mo rito sa kondominyo may nagwawala ka ah. Nagtatakang tanong pa nga ni May kay Liv na parang nakakita ng multo. Hindi naman nakasagot si Liv. At agad na sinilip nga mula sa butas ng kanyang pinto kung totoo nga ba ang kanyang nakita. Baka kasi nagdedelusyon lang siya. Nakita niyang nakatingin nga sa butas si Nate habang nakangiti ng nakakaloko. Halos mabaliw ka sa akin kagabi. Tapos ngayon, iiwasan mo ko at sasarahan ng pinto? Malakas na tanong pa nga ni Nate mula sa kabilang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Liv sa kanyang narinig. Kabado nitong nilingon ang kanyang kaibigan na si May mula sa kanyang likod na abot tengang ngiti. Tumahimik ka. Tulungan mo na lang ako. Nagugutom na ako, wala pa akong pagkain dito sa kondo. Pagmamakaawa nga ni Liv sa kanyang kaibigan. Sa isang kondisyon, nakaising sabi ni May. Napabuntong hininga si Liv. Muling tumunog na ang kanyang tiyan dahil sa gutom. Ano yun? Basta tulungan mo lang ako para makalabas. Pagmamadali ni Liv. Lakas loob na binuksan nga ni May ang pintuan habang si Liv naman ay parang tuta na nagtatago nga sa likod ni May. Oh, buti naman at hinarap mo rin ako. Nakaising sabi nga ni Nate. At akmang lalapit nga kay Liv nang humarang si May sa kanyang harapan. Sorry sir pero may emergency kasi kaming dapat puntahan. Pagsisinungaling ni May. Napataas nga ang kilay nga ni Nate at tinis na tinignan nga ang babaeng matapang na hinaharang nga ang kanyang daan. Magsasalita na nga sana si Nate ang biglang tumunog ulit ang tiyan ni Liv nang napakalakas. Napatakip na nga lamang ng bunganga si May para magpigil ng tawa habang si Liv naman ay namula ang buong muka. Nadaig pa nga ang kamatis sa pamumula. Mukhang emergency nga, you may go. Nakangising sabi nga ni Nate. Hiyang-hiya na hinila nga ni Liv ang kanyang kaibigan papunta sa elevator. Pagkasara ng elevator, agad na napatawa nga ng malakas si May. Grabe talaga ang timing. Tuwang-tuwa na sabi ni May. Tigilan mo nga ako. May balat ka kasi sa puwet kaya minamalas ako ngayong araw eh. Inis na sabi na nga lamang ni Liv sa kanyang kaibigan. Samantalang si Nate naman, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha hanggang sa nakapasok nga ito sa kanyang opisina. Hindi mawala-wala sa isip nga ni Nate ang nangyari sa kanilang dalawa ni Liv. Cute and sexy. Mahinang bulong pa nga ni Nate sa kanyang sarili.
Hanggang sa, mukhang masaya ka ata ngayon brother ah. Nakangising sabi ni Jose na biglang pumasok nga sa opisina ni Nate. Ikaw, galit na sigaw nga ni Nate at tinuro pa nga ito sa mukha. Chill, intindihin mo naman ang worries ko, ayokong tumanda ka na binata, gusto ko lang magkaroon ng inaanak. Pangasar pa nga lalo ni Jose. Magsasalita nga na sana muli si Nate nang biglang may kumatok nga sa kanyang opisina. Come in. Seryosong utos na nga lamang ni Nate. Sir, ito na po ang papers ng bagong model natin. Mahinang sabi nga ng sekretary ni Nate. Tahimik at seryoso namang sinuri ito ni Nate at nang nakitang mukha ni Liv, bigla itong nakapangiti. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Napakaliit ng mundo. Masayang bulong ni Nate. Sino yan? At nagagawa mong umiti ng ganyan? Curious na tanong pa nga ni Jose at agad nga na lumapit kay Nate. Hinagis nga ni Nate ang papers ni Liv kay Jose at nagdiretso na nga lamang sa kanyang upuan. Sino tong babaeng to? Bagong kafling? Nakangising sabi pa nga ni Jose. Nope, she's my new darling. Mayabang at masayang sabi pa nga ni Nate. Hindi makapaniwala si Jose sa kanyang narinig. Ngunit sa kanyang isipan ay napakaswerte nang napili nga ni Nate. Umiling-iling na binalik nga ni Jose ang papers sa lamesahan nga ni Nate. Iba talaga ang isang Martinez. Masayang sabi pa nga ni Jose bago ito umalis. Sa buong linggo bago tuluyang bumalik, sa pagmamodelo nag-focus nga si Liv sa pag-gym. Hindi nga lang ito nagawang tumagal sa gym dahil iniiwasan nga niya si Nate na isa ding miyembro ng gym kung saan ito nagtungo. Kakaiba din talaga ang tadhana niyo, no? Pati ba naman sa gym? Magkikita kayo? Hindi na ako magtataka kung pati nga sa grocery magtatagpo pa ulit kayo. Tumatawang sabi pa nga ni May. Biglang nagsitayuan nga ang mga balahibo ni Liv. Bigla akong kinilabutan na iisa lang ang building ng kondo namin pero ewan ko ba? Hindi na ako nagtaka nung nakita ko siya sa gym. Pero bakit pati sa grocery? Pakiramdam ko, mataas ang tsansa na magkikita kami doon. Kinakabahan na sabi pa nga ni Liv. Umiiling-iling na tumatawa na nga lamang si May at nagpatuloy na nga lamang sa pagtulong kay Liv na magayos nga ng mga gamit na hindi pa nga naasikaso ni Liv. Tumambay pa nga saglit si May sa kondo ni Liv para makapagpahinga bago ito umuwi sa kanyang tirahan. Nakaramdam naman ng gutom si Liv. Kaya naman, tinignan nito kung meron bang pwedeng maluto sa kanyang kusina ngunit isang pagkain wala talagang laman ang kanyang kusina. Napabuntong hininga na nga lamang si Liv at naisipang mag-grocery. Dahil malapit na nga ang araw, nang pagpasok ni Liv ay naisipan nga nitong tapusin ang lahat ng kailangan sa kanyang kondo para wala na nga itong iisipin. Once nga na bumalik nga sa trabaho, si Liv. Tahimik na naglakad nga si Liv sa grocery at nagtitingin nga ng pwedeng mabilhan. Nang nakita nga niya si Nate sa malayuan habang sinusuri ang mga karne. Napanganga na nga lamang at agad na tinulak nga ni Liv ang kanyang tray sa ibang direksyon ngunit hindi nito alam na napansin pala ito ni Nate. Umiiling-iling na nga lamang si Nate habang nakangiti. Cute. Masayang bulong pa nga ni Nate sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw ay dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Liv. Ang kanyang unang pasok sa kumpanya kung saan nga siya magmomodelo. Nagayos ng mabuti si Liv at maagang gumayak nga para hindi mahuli sa pagpunta sa kanyang trabaho. Hindi may tatanggi na maganda si Liv, halos lahat ng tao ay mapapalingon kapag siya ay napapadaan. Kabadong naghintay nga si Liv sa labas ng isang room hanggang sa natawag nga ang kanyang pangalan. Naglalakad nga at iniikot ng isang manager si Liv sa studio kung saan maisasagawa ang photoshoot sa kanya. Excited at masayang inikot nga ni Liv ang kanyang mata sa malawak na studio kung saan nga siya nagtatrabaho muli bilang isang modelo. Ito ang schedule ng shoot mo for this week. And walang problema sa amin na kumuha ka ng kontrata sa ibang kumpanya as long as hindi masisira ang schedule mo.
Umupo ka muna dyan sa gilid at hantayin na natin ang may-ari ng kumpanyang to para makilala mo bago tayo mag-start sa shoot mo. Masayang sabi pa nga ng manager. Nakiting tumango na nga lamang si Liv at pinagpatuloy ang pag-iikot sa studio at nakipagkilala nga sa mga crews. Habang nakikipagkwentuhan ito sa isang kasamahan nito sa studio, maya't maya pinatawag na nga ito ng manager dahil dumating na nga ang presidente ng kumpanya. Agad-agad na tumakbo nga papalapit si Liv sa manager habang inaayos ang kanyang itsura para maging presentable naman sa kanyang magiging boss. Sir, this is Liv, the new face of our company. Nakangiting pagpapakilala ng manager. Good morning po sir, salamat po sa opportunity na binigay ninyo. Masayang sabi ni Liv. Nakangiting lumingon ang presidente. Nanlaki naman ang mga mata ni Liv sa gulat ng nagtamang paningin nila ng bago niyang boss. Hello Liv, nice meeting you. Nakangising sambit ni Nate. Hindi naman makapagsalita si Liv sa gulat. Para bang napipi nga ito at hindi makapag-isip ng maayos. Miss Liv, may problema ba? Nag-aalalang tanong pa nga ng manager. Ha? Wala po ma'am. Nauutal na nga lamang at nahihiyang sabi ni Liv. At natatarantang hinarap si Nate. Liv nga po pala sir. Salamat po ulit sa opportunity na to. Kabadong sabi ni Liv at nginisian na lang ito ni Nate. You can start the shoot. Malamig na sabi ni Nate. Manunod siya? Natatarantang tanong na nga lamang ni Liv sa kanyang sarili. Hindi nga nagkamali si Liv sa kanyang naisip. Nanood nga si Nate sa kanilang photoshoot at kabado nga si Liv. Dahil matagal na panahon na nga itong last na nag-shoot at nag-model ngunit mas dinagdagan ng kaba ni Nate ang kanyang nadarama. You look uncomfortable. Seryosong sabi ni Nate. Napalunok si Liv. Naisip nito na hindi nga niya makuha-kuha ang kanyang tiyempo dahil nga sa pressure na nararamdaman. Nginisian nga muli ito ni Nate. May kinainis na nga lamang ni Liv. Pakiramdam ni Liv, minamaliit ito ni Nate. Sa mga oras na yon kaya naman, nang matapos itong ayusan ng makeup team, ay huminga ito ng malalim at inalis lahat ng naiisip nga nito. Nag-focus ito sa pagmamodel. Nagulat naman ang photographer sa biglang pagbago nga ng aura ni Liv at napangiti sa bilib. Wow! Namamanghang sabi pa nga ni Nate. Hindi lang siya ang namamangha sa mga oras na yun, pati na nga rin ang mga staff na nasa loob nga ng studio, hindi maalis ang mga mata kay Liv. Sa mga oras na yun, dahil sa pagkamangha. Nakaramdam nga ng inis si Nate nang narinig nga ang pagbubulungan ng mga lalaki. Pinag-uusapan nila ang kagandahan ni Liv at binabalak na lapitan ito. Sa hindi maintindihan na dahilan ni Nate, lumapit ito sa mga kalalakihan. You guys should be working. Malamig ito lang emosyong sabi pa nga ni Nate. Agad namang nagsialisan at bumalik sa trabahong mga lalaki sa takot na maalis sa trabaho ang kanilang striktong boss. Hindi naman mapakali si Nate habang tumatagal dahil naiirita nga ito sa mga nakikita at nakatitig na lalaki kay Liv. Bakit ba hindi ko gusto ang mga titig nila sa babaeng to? Naiinis pa nga na tanong nga ni Nate sa kanyang sarili. Hindi nagugustuhan ni Nate ang kanyang nararamdaman. Ni minsan, hindi ito nakaramdam ng ganong emosyon sa sino mang babae kaya napuno ito ng pagtataka. Dahil ayaw na nga nito na maramdaman, tinawag niya ang manager sa shoot. Sa susunod na shoot, gusto ko lahat na nandito sa studio ay ang mga staff lang. Palitan na rin lahat ng mga staff na lalaki, gusto ko lahat babae. Masungit na sabi bigla ni Nate. Pinagtaka nga ng karamihan. Sir, sa iba pong team natin mapapalitan ko po kaagad ang lalaki ngunit sa mga kasama po sa shoot, kailangan po talaga ng mga lalaki dahil mabibigat po ang trabaho nila. Sa ating photographer, wala naman pong problema dahil bakla ito. Mahinhin na paliwanag na nga lamang ng manager. Fine. Then siguraduhin mong yung mga lalaking yan ay mga pamilyadong lalaki na. Nainis nga na sagot nga ni Nate. Kahit hindi maintindihan ng manager ang dahilan kung bakit kailangan palitan ng mga staff, hindi na nga ito nagtanong pa dahil halata nga
sa mukha ni Nate ang pagkainis. Nagsipalakpakan naman ang lahat matapos ang shoot at agad na nagpasalamat si Liv sa kanyang mga kasamahan. "You can take home all the clothes that you wear for today's shoot." Walang emosyong sabi ni Nate. "Hindi naman na po kailangan, sir." Natatarantang sabi ni Liv. "I insist. From now on, lahat ng susuotin o gagamitin ni Liv sa shoot, sa kanya na." Seryoso at malakas pa nga nasabi nga ni Nate. Hindi na nagsalita pa si Liv. Kinuha na nga lamang nito ang kanyang bag at nagpasalamat ulit sa kanyang mga kasamahan bago umalis. Pagkalabas nito sa studio at naglalakad nga palabas sa kumpanya, bigla itong hinila ni Nate sa isang sulok hanggang sa nakapasok sila sa emergency exit. "Bakit ba iwas na iwas ka sa akin, ha?" Bulong ni Nate na dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso ni Liv. "Ha? Hindi naman kita iniiwasan, sir, ah." Pagmamaang-maangan at kinakabahan nga nasabi ni Liv at pilit na iniiwas nga ang kanyang mukha kay Nate. Nakasandal na nga sa pintuan si Liv at nakaharang ang dalawang braso ni Nate sa magkabilang dulo. Pakiramdam ni Liv, sasabog na nga ang kanyang puso sa mga oras na yun at hindi napansin na namumula ang kanyang buong mukha dahil sa pagkalapit nga ng mukha ni Nate sa kanya. "Sir? Don't call me sir. Just call me Nate. After that night, sa tingin mo makakatakas ka pa sa akin?" Nakangising tanong nga ni Nate. "Anong ibig mong sabihin? Tinulungan lang kita at gabing pagkakamali yun." Kabado at natatarantang sabi na nga lamang ni Liv. "Honey, there's no such thing as mistake that night." Malambing na sabi naman ni Nate at napalunok na nga lamang si Liv. Marahan na tinulak nga ni Liv si Nate papalayo sa kanya. "Anong gusto mong palabasin?" Mahinang tanong ni Liv. "Run away or umiwas ka all you can, pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. You are mine. Simula nung gabing yun. This is not a mistake. At dahil responsable at gentleman akong lalaki, I'll take responsible sa nangyari sa ating dalawa." Malambing na sabi nga ni Nate at tinitigan nga si Liv. Nang napakalagkit, marahan inangat nga ni Nate ang kamay ni Liv at hinalikan. Nagulat naman si Liv at dahil nga sa pagkagulat, mabilisan itong binawi ang kanyang kamay. "Uwi na po ako, sir." Namumulang sabi ni Liv at nagmamadaling umalis sa emergency exit. So cute. Masayang bulong na nga lamang ulit ni Nate sa kanyang sarili matapos itong matakbuhan ni Liv. Pagka-uwi ni Liv, laking gulat nga nito, maraming naipadala sa kanyang kondo ng mga gamit. Nagtaka naman ito dahil napakabilis ng pagka-deliver ng mga staff sa mga gamit na binigay nga sa kanya ni Nate na ginamit niya para sa shoot. Problemadong tinawag nga nito ang kanyang kaibigan na si May habang umiinom ng wine. "Bakit ang daming gamit naman dito?" Gulat na sabi nga ni May pagkatapos nito sa kondo ni Liv. "Mga gamit na ginamit ko kanina sa shoot. Binigay sa akin lahat. Lahat daw ng gagamitin ko akin na daw," sabi ni boss. Masungit na sabi ni Liv. "Oh, okay naman pala eh. Bakit parang problemado ka pa? Lahat ito top-notch na mga damit oh. Kamusta nga pala ang pagbabalik modelo?" Usisa pa nga ni May. "Alam mo ba kung sino ang boss doon? Ang may-ari ng kumpanya na pinagmamodelahan ko?" Mahinang tanong pa nga ni Liv. Curious naman si May kung bakit parang problemado ang kanyang kaibigan. Kaya naman tinigil niya ang pagtitingin sa mga gamit na binigay nga kay Liv at agad na lumapit nga ito sa kaibigan. Kumuha ito ng baso at nilagyan nga ng wine. "Sino ba yan? At ano bang nangyari?" Curious pa nga na tanong nga ni May habang umiinom nga ng wine. Yung lalaking nakatira dyan sa harap. Walang emosyong sabi ni Liv. Napahiyaw naman si May. Hindi nito akalain na hanggang sa pagtatrabaho, magkikita muli ang dalawa. "So, anong nangyari?" Excited na tanong nga ni May. Kwinento naman ni Liv lahat ng nangyari pati na nga rin ang pag-uusap nila ni Nate sa emergency exit. Hindi naman natigil sa paghiyaw nga si May dahil sa sobra nitong kilig. "OMG! Talagang nakatadhana kayong dalawa, sister!" Kinikilig pa nga nasabi ni May. "Anong tadhana?
Parang ang pinagsumpa ang buhay ko at minamalas ako eh. Naiinis na nga lamang na sabi ni Liv. Ano pa bang hahanapin mo? Gwapo, mayaman. Tapos nahulog sa'yo sa una pa lang. Hindi ka lang tinake advantage, di ba? Yung iba nga one night stand lang eh. Pero ikaw parang gusto kong panindigan. Napapahiyaw pa nga na sabi nga ni May. Inikutan na nga lamang ito ng mga mata ni Liv at nagpatuloy nga sa pag-inom ng wine. Kinabukasan, nakahinga ng maluwag si Liv at hindi nanood si Nate sa kanyang shoot. Kahit na sinasabi nga nito sa kanyang isipan na masaya siya dahil hindi nga niya makikita si Nate, ay napapatingin pa rin ito sa pintuan ng studio at umaasang makita siya. May hinahanap ka ba? Nagtatakang tanong ng manager kay Liv. Wala naman po. Nagtataka lang po ako kung bakit nagiba po ang ibang staff at parang kumonti po ang tao. Nahihiyang tanong nga ni Liv. Inutos ni boss kahapon pa na bawal ang lalaki sa studio at mga staff lang ang pwedeng pumasok dito. Masayang paliwanag naman ng manager. Napaka-possessive naman nun. Nakangusong sabi at bulong na nga lamang ni Liv. Ano yun? Nagtatakang tanong naman ng manager. Wala po. Sa buong maghapon ay hindi nakita ni Liv si Nate. Nakaramdam ito ng lungkot. Dahil ni minsan, hindi nagawang sumilip ni Nate sa studio. Bakit ba ako naiinis? Ayoko naman siyang makita. Panguto nga ni Liv sa kanyang sarili. Nagulat na nga lamang si Liv nang pagka-open nga ng elevator. Sa parking area nakita nga niya si Nate na may kausap na babae. Nakaramdam ng pait si Liv at biglang lumungkot ang kanyang itsura. Dire-diretso nga itong naglakad. Kahit na napansin ito ni Nate at tinawag, hindi nga niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad papunta sa kanyang sasakyan. Pinaalis naman kaagad ni Nate ang kanyang kausap na babae para habulin nga si Liv. Nang nahabol na nga niya ito, ay hindi ito nagdalawang isip na hablutin ang kanyang kamay para pigilan ito sa paglalakad. Oh, Sir Nate, andito pala kayo. Tapos na ako sa trabaho kaya uuwi na ako. Walang emosyong sabi ni Liv. Bakit parang galit ka? Hindi mo pa ako pinapansin. Nakakunot ang noong saad pa nga ni Nate. Busy po kasi kayo. Hindi naman po ata required na kausapin kayo tuwing nakikita ko kayo, di ba? Masungit na sagot pa nga ni Liv. Napangisi na nga lamang si Nate. Alam na nga nito kaagad kung bakit parang kinamumuhian nga siya kaagad ni Liv. Are you being jealous? Nakangiting tanong pa nga ni Nate. Agad namang namula ang mukha ni Liv at malakas na hinila nga ang kamay sa pagkahawak nga ni Nate. Bakit naman ako magsiselos? Nasisiraan ka na ba? Hindi naman porket may nangyari sa atin, magsiselos na ako kaagad sa mga nakakausap mong babae. Galit naman na sabi ni Liv at tumakbo nga papuntang sasakyan. Hindi naman na ito kinulit pa ni Nate habang pinapanood ang kotse. Papaalis na nga at nakangiti lang ito. Anong nginingiti-ngiti mo dyan mag-isa pare? Natatawang tanong pa nga ni Jose sa lalaki. Wala. Hindi ko lang akalain na matutuwa ako ng ganito kapag nagsiselos ang isang babae. Dati sobrang nakakairita ng mga babaeng nagsiselos pero ngayon natutuwa ako. Masayang kwento pa nga ni Nate. Natamaan ka na ata sa new darling mo. Natatawang saad pa ni Jose. Maybe, pero kung yan nga ang nangyari I don't mind. Nakangising sabi pa nga ni Nate na ikinailing na nga lamang ng kaibigan. Tara na nga, may inom na ako eh. Masayang aya nga ng kaibigan. Sinundo naman ni Liv ang kanyang kaibigan sa trabaho. Pakiramdam nito, bababaliw na nga siya sa kanyang nararamdamang galit. Nagulat naman si May nang makita ang kaibigan na nag-aantay nga sa kanya sa labas ang pinagtatrabahuan nito. Ngunit nang makitang bad mood dito, hindi na nga ito nagtanong kung sumama na lang sa kaibigan. Inom tayo? Galit na pagaya pa nga ni Liv. Hay nako, bad influence ka talaga. Umiiling-iling na sabi na nga lamang ni May. Oo, hindi. Inis na tanong nga muli ni Liv. Inikutan na nga lamang ito ng mata ni May at tumango. Siguraduhin mo lang talaga na maganda yung chismis mo
Kung hindi, iiwan talaga kita sa inuman. Pagbabanta pa nga ni May. Hindi naman na nagsalita pa si Liv at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Nang nakarating nga si May at Liv ay hindi inaasahan ni Nate na makikita ni si Liv roon sa bar kung saan sila umiinom ng kanyang kaibigan. Nasa VIP room nga si Nate at Jose at sa second floor nga kaya halos lahat ng tao na umiinom sa baba nasisilayan ng mga to. Bakit bigla ka atang naging bad mood dyan? Pagtatakang tanong naman ni Jose. Hindi naman sumagot si Nate at patuloy na tinignan nga si Liv na umiinom sa baba. Sinundan naman ito ng tingin ni Jose at agad nga nalaman kung bakit biglang pumangit ang mood ng kanyang kaibigan. Huwag mong sabihing naiinis ka dahil umiinom siya. Dahil ikaw mismo ang dito kasama kong kaibigan mo na umiinom. Hayaan mo na siya na magsaya kasama din ang kaibigan niya. Kumunot nga ang noo ni Nate. Napaisip nga ito kung bakit sumama ang timpla ng kanyang nararamdaman nang nakita nga si Liv sa bar. Sino ba naman ang hindi maaasar kung halos lahat ng lalaki nililingon si Liv at halatang may balak na makipag-usap nga sa kanya. Sinunod naman ni Nate ang payo ng kaibigan at hinayaan na nga lamang si Liv na magsaya kasama ang kaibigan. Ngunit ni minsan, hindi nito inalis ang paningin kay Liv at binantayan talaga ito ng kanyang mata. So, kanina pa tayo andito pero wala kang ginawa kundi uminom. Masungit na sabi naman ni May sa kaibigan na si Liv na binubuhos ang init ng ulo sa alak. Nakakainis naman kasi. Hindi ko alam kung bakit pero buong araw ko siyang hinahantay sa studio. Pero kahit sumilip hindi niya magawa. Tapos ang nakakainis pa, na-disappoint ako dahil hindi ko siya nakita. Nalungkot ba? Pero mas lalo namang uminit ang ulo ko nang pauwi ako, makakita ko na nakikipagtawanan siya sa ibang babae. Hindi ko naman siya gusto at hindi naman kami pero bakit ganito? Dire-diretsyong sabi pa nga ni Liv kay May. Natawa na nga lamang si May. Alam mo napakamanhid mo talaga kahit sa sariling nararamdaman mo. Umiiling na sabi ni May. Ano ibig mo sabihin? Kunot noong tanong ni Liv. May gusto ka na kay Nate pero hindi mo man lang matanggap kasi ma-pride ka. At ewan ba? Natatawang sabi ni May. Ako? Imposible. Ni minsan walang nagwagi no? Hindi porket na alay ko ang pagkabirhen ko sa kanya. Magwawagi na siya kaagad sa akin. Inis na sabi ni Liv. In denial. Tsaka sis, correction lang walang magwawagi. Kasi hindi nila kinaya ang pagkamanhid mo. Masungit na sabi nga ni May. Napanguso na nga lamang si Liv at akmang magsasalita na nga sana ulit. Nang nakita nga si Nate na nakikipagtawanan na naman sa isang babae. Tago ka. Natatarantang sigaw nga ni Liv. Bigla at sinubukang magtago nga sa likod ng kanyang maliit na bag. Oo te, hindi ka na nga nakikita dyan, sino pang tinataguan mo? Kunot noong sabi nga ni May at sinundan ng tingin ni Liv. Napanganga naman si May at napangisi. Tadhana nga naman. Masayang sabi naman ni May habang umiiling-iling. Tigilan mo nga ako sa tadhana mo dyan at magpunta na tayo sa dance floor. Taran sumayaw! Inis na sabi nga ni Liv at hinila nga ang kaibigan patungong dance floor. Masayang nagsayawan ang magkaibigan sa dance floor habang sina Nate at Jose naman umalis sa kanilang VIP room dahil sa pagpupumilit nga ni Jose na samahan nga itong sumayaw. Hindi naman interesado sa mga sayawan si Nate kaya nagtambay na nga lamang ito sa counter habang pinapanood ang kaibigan na sumayaw hanggang sa may lumapit nga sa kanyang babae na kinausap ito. Nakipagkwentuhan naman si Nate, ngunit nang nakitang nawala nga si Liv sa kanilang pwesto ay agad niyang hinanap si Liv at nandilim nga ang paningin nang nakitang nakikipagsayawan si Liv sa isang lalaki. Galit na naglakad nga papalapit si Nate kay Liv. Kung ako sa'yo, itigil mo yung kasasayaw mo at baka maging dragon na ang kaibigan ko. Nakangising pagbulong pa nga ni Jose kay Liv. At sino naman yung kaibigan mo, Mr. Pogi? Malambing naman na tanong nga ng kaibigan ni Liv na si May kay Jose. Napanguso na nga lamang si Jose. Lumingon nga
ang magkaibigan at nanlaki ang mata ni Liv nang nakitang galit na galit nga si Nate na naglalakad nga papalapit sa kanya. Hindi nito alam kung bakit pero bigla itong nakaramdam ng kaba. Hinila naman ni Nate kaagad si Liv nang nakalapit ito patungo sa kanilang table. "Tara Mr. Pogi, tara magchismisan tayo," natatawang sabi pa nga ni May at hinila nga si Jose papalapit kina Nate. "Let's go home." Mariin at galit naman na sabi ni Nate. "Ayoko. Wala tayo sa trabaho for you to boss me around. Tsaka, walang magdadrive ng kotse ko pa uwi at sa kondo ako uuwi." Ni May. Lakas loob na sagot naman ni Liv. "Ikaw nang bahala sa gamit nitong kaibigan mo. Jose can drive you home." Walang emosyong sabi naman ni Nate kina Jose at May. At patuloy na hinila nga si Liv palabas ng bar papuntang parking lot. Marahas na hinila nga ni Liv ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Nate at papasok na nga nito sa kanyang kotse. "Pumasok ka na." Inis na sabi nga ni Nate. "I can go home by myself." "Bakit ba pinipilit mo akong umuwi? Ayoko pa nga." Mataray na sabi nga ni Liv. "Inside the car now." Galit na saad nga ni Nate na ikinakaba na nga lamang ni Liv. "Sinisigawan mo ba ako?" Pasigaw pabalik naman ni Liv at nilakahan pa nga ang kanyang mata. "Can you please go inside the car?" Pagpupumilit naman ni Nate. Hindi naman alam ni Liv. Ngunit, nang biglang naglambing nga si Nate, hindi na nga nito nagawang tumanggi pa at pumasok na nga sa kotse. Si Nate pa nga ang naglagay ng seatbelt ng babae. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Liv at agad nga na iniwasan ang mukha nito para maitago ang pamumula. Samantalang si May at Jose naman ay hindi alam ang gagawin sa pag-iwan sa kanila. Tadhana na nga talaga to. Mayabang na sabi nga ni May na ikinatuwa naman ni Jose. "Tadhana, naniniwala ka dun?" Masayang tanong nga ni Jose. "Oo, bakit may problema ka?" Masungit na sagot naman ni May na ikinagulat naman ni Jose. "No ma'am," agad na sagot naman ni Jose. "Hindi ka naman madaling malasing Mr. Pogi ano?" Nakangising tanong pa nga ni May. Napalunok naman si Jose, bigla itong kinabahan sa pagngisi ni May. "Ako si May, BFF ni Liv. At dahil BFF ka ng katadhana ng kaibigan ko, mukhang hindi mo naman ako mamanyakin." Diretsa ang sabi pa nga ni May. Napangisi nga si Jose. "Don't worry. Good." Mabuti na nga lamang nagkakasundo ang mga kaibigan nila na sina Jose at May. Ilang minutong nakalipas nakauwi naman kaagad sina Liv at Nate. Nagmamadaling naglakad nga si Liv patungo sa kanyang kondo. "Not again." Frustrated na sabi nga ni Nate at muling hinabol nga si Liv. "Please, can you stop running away from me?" Inis na sabi pa nga ni Nate sa babae. "Can you stop bothering me like you are my boyfriend or something?" Galit naman na tanong ni Liv. Napakagat ng labi naman si Nate. Naglakad muli si Liv papuntang kondo niya. Nang bubuksan na nga sana ni Liv ang kanyang kondo, agad ditong hinila ni Nate paloob ng kanyang kondo at hinalikan. Hinalikan ito nang hinalikan ni Nate hanggang sa kinailangan nga nilang maghabol ng hininga. "Ano bang kailangan mo sa akin?" Mahinang tanong pa nga ni Liv. Pakiramdam nga nito sa mga oras na yon ay parang nanlalambot nga ang kanyang mga tuhod dahil sa halikan nga nilang dalawa ni Nate. "Kakasabi kong akin ka lang, tapos makikita kita na nakikipagsayawan sa ibang lalaki?" Galit na tanong nga ni Nate. "Sinasabi mong sayo lang ako pero ikaw, pwede kang makisalamuha sa mga babae?" Hindi makapaniwalang tanong naman ni Liv. "What do you mean? Wala naman akong..." Hindi na nga naituloy pa ni Nate ang kanyang sasabihin nang naalala ngang nangyari sa parking lot sa kanyang kumpanya. Agad namang nawala ang galit ni Nate at napalitan nga ito ng ngiti na abot hanggang tenga. "Anong nginingiti-ngiti mo dyan?" Taas kilay naman ang sagot nga ni Liv. "You are really jealous." Masayang tanong pa nga ni Nate na mas lalong kinainis nga ni Liv. "Ang kapal na mukha mo ah. Naiinis lang talaga ako kasi sinasabi mong sayo lang ako pero makikita kitang masaya sa ibang babae tapos buong araw na hindi mo nagawang sumilip sa studio tapos bigla kitang makikita na masaya sa ibang babae. Pakiramdam ko, pinaglalaroan mo lang ako." Kaya nainis ako, hindi dahil nagsaselos ako. Sigaw pa nga ni Liv.
Wala ka namang dapat ikaselos eh. Sige na. Sa susunod na may lalapit sa akin, hindi ko na sila i-entertain. At agad kong paalisin sa tabi ko. Nakaising sabi pa nga ni Nate. Wala naman akong pakayo no? Nakangusong sabi ni Liv. Uulitin ko. Wala kang dapat ikaselos. Akin ka lang, syempre sa'yo lang din ako. Malambing na sabi pa nga ni Nate. May kinamula na nga lamang ng buong mukha ni Liv. Hindi ako interesado. Sa tingin mo makukuha mo ang loob ko dahil lang sa isang gabi natin? Naiinis pa nga na sabi ni Liv at patuloy pa rin sa pag-iwas nga ng tingin kay Nate. Mabilis ang lumapit nga si Nate kay Liv at hinalikan nga kung kanina ay hinalikan niya ito nang marahas ngayon naman ay puno ng paglalambing. Ni minsan hindi nakaramdam ng pagkasabik sa babae si Nate. Ngunit sa tuwing nakikita nga niya si Liv, halos hindi ito makapag-isip ng tama na parang mababaliw ito sa pagwawala ng kanyang nararamdaman. Come here. Malambing at mahinang bulong nga na sabi ni Liv. Nagulat naman si Nate sa kanya at kagad nga nanilingon nga si Liv na hindi makatingin ng maayos sa kanya dahil pilit nga nitong itinatago ang kanyang pamumula. What did? Hindi nagawang tapusin ni Nate ang kanyang sasabihin ng sumenyas nga si Liv. Malumapit nga ito sa kanya. Hindi ako lalapit hanggang hindi mo sasabihin sa akin kung bakit ko kailangan lumapit sa'yo. Nakaising sabi ni Nate. I want more. Nauutal at nahihiyang sabi nga ni Liv habang iniiwas nga ang kanyang tingin. Look at me and say it again. Nananabik naman ang sabi ni Nate. I want more. Muling sabi ni Liv habang nahihiyang tinitigyan nga. Si Nate sa kanyang mga mata. Napangiti na nga lamang si Nate at mabilis ang lumapit nga kay Liv. Hinalikan ito nang hinalikan nga si Nate hanggang sa merong nangyari sa kanila. Nagising si Liv kinabukasan na pinapaulanan nga ito ng halik ni Nate sa kanyang leeg. Good morning. Masayang bati pa nga ni Nate sa kanya. Good morning. Inaantok pa nga na sagot nga nito. Gusto pa nga sanang matulog ni Liv dahil pagod nga ito at paulit-ulit pang inangkin ito habang paulit-ulit na sinasabi sa kanyang hindi na nga ito makakatakas kay Nate dahil habang buhay na nga itong makakasama ni Nate. You'll be late. Kumain na tayo and you go and freshen up. Sabay na tayong papasok sa kumpanya. Malambing pa nga sabi ni Nate. Pag-usapan tayo. Sagot naman ni Liv. I don't care, Liv. Let them talk. I'll handle those kapag lumagpas sila sa linya or sa boundaries nila. Seryosong sabi pa nga ng lalaki na ikinatuwa naman ni Liv dahil parang handa nga niya itong ipaglaban. Matapos kumain, ay sabay na nga pumasok sa kanyang kumpanya. Ang dalawa, pinag-usapan man ng mga tawang sabay nilang pagpasok lalo na ang paglabas ni Liv sa kotse ni Nate. Paulit-ulit naging ganito ang kanilang setup sa kondo na nga rin ni Nate na tutulog si Liv. Hatid sundo ni Nate si Liv kahit wala nga itong kailangan trabahuin sa kumpanya. Mas lalong lumalim ang nararamdaman nga ni Liv kay Nate dahil sa nakita nga niyang pag-aalaga ni Nate sa kanya. Kahit saang anggulo tignan, makikita ng kahit na sino na napaka-importante ni Liv kay Nate dahil sa kanyang pag-aalaga. Hindi naman nagtagal ay may mga panibagong endorser na nag-offer nga ng modeling jobs kay Liv. Ang iba rin ito ay yung mga kumpanya ng kanyang nakatrabaho noong teenager nito. Kahit saang lugar, magpupunta nga si Liv para sa kanyang trabaho or lakad, nilang magkaibigan ay lagi itong hinahatid at sundo ni Nate. Kahit na ito ay busy sa kanyang sariling trabaho. Kaya naman nung nagkaroon nga ng araw na walang scheduled shoots si Liv, ay agad itong umuwi sa condo ni Nate at pinagluto. Masayang nagluto si Liv nang biglang narinig niya ang pagbukas at sara ng condo ni Nate. Ang aga naman ng uwi mo, sabi mo matatagalan ka pa. Masayang tanong pa nga ni Liv kay Nate habang abala sa pagluluto. Hindi naman nakarinig ng sagot si Liv kaya nilingon niya ito pero laking gulat na nga lamang ni Liv nang ibang tao palang nakita niya. Isang babaeng tinitigan na rin siya na parang nakakita nga ito ng multo. Sino ka? Kinakabahan na tanong nga ni Liv. Kunot noon na tinignan naman ito ng babae. Ikaw ang dapat tatanungin ko niyan. Sino ka?
At anong ginagawa mo rito sa kondo ng fiancé ko? Inis pa nga na tanong nga ni Nia, ang dating kasintahan ni Nate. Napataas naman ang kilay si Liv sa sinabi ng babae. Agad nitong nakilala kung sinong babaeng asa kanyang harapan nung binanggit ang salitang fiancé. Fiancé? Or ex-fiancé? Nakangisi at palaba naman na tanong nga ni Liv. Liv, wala kang lugar dito. Galit na sabi ni Nia. Wala kang karapatan na paalisin ako dito. Ayaw kasi ng boyfriend kong umalis ako nang walang paalam, so let me just call him. Malambing ngunit matapang naman na sabi ni Liv. Fine, aalis ako pero don't expect na hanggang dito na lang ito. I'm sure hindi tatagal at mawawala ka na rin sa lugar ng buhay ni Nate. Natatawang sabi pa nga ni Nia at umalis. Excited naman na umuwi si Nate dahil nasabi nga ni Liv na ipagluluto nga siya ng kanyang paboritong ulam. Hindi maintindihan ni Nate kung bakit pero gustong-gusto na nga niya ang luto ni Liv kaya naman hindi nito mapigilan ang ma-excite na makauwi. Nawala kaagad ng ngiti ni Nate nang umuwi itong wala sa mood si Liv. Kain na tayo. Kanina pa kita hinihintay. Walang emisyong sabi ni Liv at agad na inihanda nga ang kanilang kakainin. Lumapit nga si Nate at manghahalikan na nga sana si Liv nang iniwas nga nito ang kanyang muka. Umupo ka na dyan at kumain. Seryosong sabi ni Liv. Tahimik ang dalawang kumain ng kanilang gabihan. Matapos mag-shower ni Nate, nakita niya nga bala nga sa pag-scroll sa cellphone si Liv kaya naman sinubukan niya itong kausapin at lambingin. What happened? Mahinang tanong pa nga ni Nate pag-upo nga nito sa kama kung saan nakahiga nga si Liv. Tinignan naman ang masama ni Liv si Nate at tinalikuran. Dahan-dahan namang hinila nga ni Nate si Liv at iniupo nga sa kama para makausap. What's wrong? Malambing na tanong muli ni Nate. Umamin ka nga sa akin? Besides sa akin, sinong nakakaalam ng password ng kondo mo? Kunot no ang tanong ni Liv. Ikaw lang. At ako. Sino pa bang makakaalam? Nagugulo ang sabi nga ni Nate. Sigurado ka? Hindi ba alam ng ex-fiancé mo ang password ng kondo mo? Inis na tanong nga muli ni Liv. Yes, she does. Pero wala naman siya rito sa Pilipinas. Nakalimutan ko lang palitan para saan ba to? Ito ba ang dahilan na ikinagagalit mo? I will change the password tomorrow, okay? Malambing na sabi pa nga ni Nate. Guess what? Your ex is back at naiinis ako kasi may access pa ang ex mo sa kondo mo. Galit na sigaw ni Liv. You mean, she went there? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Nate at tumango na nga lamang si Liv bilang sagot nito. I'm sorry, hon. Palitan na lang natin ang password tomorrow, okay? It's not a big deal. Paglalambing naman ni Nate. No, I will stay in my condo starting tomorrow. Baka mamaya dito rin tumira ang ex mo na mamaya lahat ng ginagamit kong akala ko gamit mo, nagamit pala ng ex mo. Then, papalitan ko ang password ng kondo at lahat ng gamit rito. While I'm doing that, we will stay at your condo so please, huwag ka nang magalit please. Pagmamakaawa pa nga ni Nate at sinubukan pang magpakyut kay Liv. Hindi naman mapigilan ni Liv ang mapangiti sa pagpapakyut nga ni Nate kaya ang ending, natawa na nga lamang ito. Tinupad naman ni Nate ang kanyang sinabi. Lahat nga ng importanteng gamit at damit nga ni Nate inilipat nga sa kondo ni Liv at agad nga na pinapalitan ni Nate lahat ng furnitures o anuman sa kanyang kondo, sa kanyang sekretarya. Bumalik ang normal na mga araw nila Nate at Liv pero habang tumatagal ay nasisira ito dahil patuloy ang pangungulit ni Nia kay Nate na hindi naman nagustuhan nga ni Liv. Nate, please set your boundaries straight sa ex-fiancé mo. Mariin na sabi nga ni Liv isang araw sa lalaki. Sinunod naman ni Nate ang kagustuhan ni Liv kaya nung napansin ni Nia na hindi ito makakabalik ng basta-basta kay Nate, binalin nga niya ang atensyon kay Liv. Lahat ng projects at photoshoot ni Liv ay isa-isang nawawala dahil sa pang-aagaw na ginagawa nga ni Nia. Ginamit ni Nia ang kanyang kasikatan at connections para makuha lahat ng mga projects ni Liv.
Hindi naman nawala ng pag-asa si Liv at nagpatuloy lang ito sa mga naiwang proyekto. May problema ka ba? Nag-aalalang tanong nga ni Nate kay Liv na tahimik lamang na umiinom sa kusina. I've lost almost all of my endorsements. Mga company na nakatrabaho ko lang noon ang natira at yung sayo. She took them all. Noong una wala lang sa akin yun eh. Pero habang tumatagal napapaisip na lang ako kung may pag-asa pa ba ako sa pagmomodelo o sadyang wala akong talent kaya ako pinagpapalit. Natatawang sabi pa nga ni Liv. Ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Niyakap naman ito ni Nate at nilambing. I will talk to her. Dapat patas lahat. I will also look into it dahil baka ginamit niya na naman ang mga connections niya para makuha ang projects mo. Mahinang sabi ni Nate. No, ayoko magkita kayo. I just feel something off whenever she tries na lumapit sa'yo. I really can't describe yung feeling pero Nate, iba talaga. Kakaibang kaba ko pag nakikita ko kayo magkasama. Nautal pa nga na sabi ni Liv. Don't worry, I will not let that happen. Walang mangyayaring mali. Seryosong sabi ni Nate. Nag-isip si Nate dahil sa mga sinabi ni Liv. Napaisip nga ito at baka may binabalak nga talaga si Nia. Lahat ay kinausap ni Nate na nakatrabaho nga ni Nia at nalaman na pinagkakalat ni Nia na itutuloy na ang kasalan nila ni Nia. Nasabi rin sa kanyang close friend nila, si Liv, at nagpapaka-gentleman lang daw si Nate sa kanya. Doon ay nalaman nga ni Nate na ginagamit siya ni Nia para mas piliin siya ng mga nagbigay proyekto kay Liv. Aga-aga pinapatawag mo ako rito. Malambing at masayang sabi nga ni Nia nang makarating nga ito sa isang park kung saan nga sila laging tumatambay ni Nia dati. Panimula nga ni Nate. You know what? Liv never used my name para makuha ang mga projects niya. She even begged me na kausapin ng mga kasosyo ko sa business para hindi siya bigyan ng special treatment. And yet ikaw, magkakalat ka ng maling impormasyon at gagamitin ang pangalan ko para lamang piliin kang model ng mga iba't ibang brands. Natatawa at diretsahang saad na nga ni Nate. What are you talking about? Kinakabahan nga na tanong ni Nia. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka bumalik rito sa Pilipinas? Walang emosyong tanong ni Nate. Sinong hindi magkakandarapang bumalik rito kung nababalitaan kong may umaaligid na sa iyong babae? I know you love me at noong nakipaghiwalay ka, habang nasa ibang bansa ako nagkakandara pa na magtrabaho at hindi ka pahiyain. So I gave you space. Tapos itong malalaman ko? Desperada at galit na sabi ni Nia. Naggandara pa sa ibang bansa? O kung kanin-kanino binibigay ang sarili para lamang makuha ang mamahaling brands? Nakangising tanong ni Nate. Napalunok ng laway si Nia sa sobrang kaba. What are you even talking about? Nautal na tanong nga nito. Sa tingin mo ba hindi ko alam? Na para umangat ka bilang modelo sa ibang bansa ay binebenta mo ang katawan mo. You disgust me, Nia. Kahit anong gawin mo hindi ka magtatagumpay, I stopped loving you the moment I found out ang kadugyutan na ginagawa mo. Malamig at walang emosyong sabi ni Nate. Hindi naman nakapagsalita si Nia at nataranta na nga lamang nang napansin nga ni Nia na mayroong kumukuha nga ng litrato sa kanya. Mula sa malayo at agad nitong naisipang halikan si Nate. Marahas na tinulak nga ito ni Nate at tinignan ng puno ng galit. Napatingin si Nia at nakahinga ng maluwag nang nakita nga niyang kinikilig ang babaeng kumukuha nga ng litrato sa kanila. Kunot noong nilingon ni Nate kung ano man ang sinisilip ni Nia sa kanyang likod. Nanlaki ang mata ni Nate nang ma-realize nga ang nangyari. How dare you? Galit na sigaw nga ni Nate kay Nia. Nanginitian lamang ito. If I can't have you, no one can. Galit na sabi pa nga ni Nia. Bago nga niya iniwanan nga si Nate sa park, agad nang bumalik nga sa opisina si Nate at tinutusan nga ang kanyang sekretary na wag na nga lamang ikalat ang picture. Sir, kinakabahan na tawag nga sa kanya ng sekretarya niya. What? Inis na tanong nga ni Nate. Pasensya na po, we are trying to put down yung mga kumalat na pictures online pero masyado pong maraming nailabas. Kinabahan naman si Nate. Alam na nga nito, sa mga oras na yon, nakita na nga ni Liv ang mga kumalat na pictures nila ni Nia.
Where's Liv? Kabadong tanong ni Nate. Agad po siyang umalis matapos po ang kanyang shoot. Hindi na nagsayang pa ng oras si Nate at agad ngang umuwi sa kondo ni Liv. Pagkarating nga nito ay hindi nga niya mabuksan ang kondo ni Liv. Mas lalong kinain ng kaba si Nate nang napalitan nga ng password ang kondo ni Liv. Pumasok ito sa kanyang kondo para sana iwan ang kanyang gamit nang nakita nga niya ang kanyang mga damit na naibalik nga sa kanyang cabinet. Tinawagan ni Nate si Liv ng paulit-ulit ngunit hindi ito sinagot. Paulit-ulit rin itong nag-doorbell sa kondo ni Liv ngunit ni minsan ay hindi rin sinagot. Lahat ng gamit binalik mo sa kondo niya? Gulat na tanong nga ni May habang abala sa pag-order ng alak. Sinabi ko sa kanya na may kakaiba kay Nia pero ayaw niya maniwala. Tama lang ang mga kutob ko. Malungkot na sabi ni Liv. Baka naman hindi sa ganon ang nangyari. Bakit hindi mo muna pakinggan ang side ni Nate? Mabait na pag-suggest nga ni May. Natatakot ako na baka hindi pala ako ang talagang gusto. At tinaantay niya lang bumalik ang ex niya. Kasi isipin mo, nasa park? Maniniwala pa ako kung nasa office. Pero bakit sa labas pa tapos may halikan pa? Nagugulhang tanong ni Liv. Napabuntong hininga na nga lamang si May. At nagpatuloy nga sa pag-inom. Walang tigil na uminom si Liv hanggang sa nakatulog na. Anong nangyari dito? Nagtatakang tanong ni Jose kay May. Nag-away ang dalawa dahil sa issue na yan. Nagpakalasing. Sa susunod na lang tayo mag-inom, Mr. Guapo. Pagpapaalam pa nga ni May kay Jose. Kararating ko lang I'll message Nate. Mabait na sabi naman ni Jose at agad na nagpadala nga ng litrato kay Nate. Dahil sa inaakala ni Nate na si Liv ang nag-message ay agad-agad nga niyang binuksan ang kanyang cellphone ngunit nandilim ang kanyang paningin sa galit nang nag-send ng picture si Jose sa kanya. Nagmadaling pumunta si Nate sa bar kung saan nagiinuman nga sina Jose. Sa itsura ni Nate ay handa nitong sapakin si Jose ngunit nang nakitang magkasama sila ni May na kaibigan ni Liv ay kumalma kagad ito. I'm sorry. Sinubukan ko naman siyang pigilan pero she was really hurt sa nangyari. Malungkot na sabi ni May kay Nate. It's okay. Salamat sa pagsama sa kanya. Iuuwi ko na siya. Nakangiting sabi naman ni Nate at binuhat na nga si Liv papuntang kotse nito. Sinunda naman ito ni May dahil nakalimutang bitbitin ni Nate ang gamit ni Liv. Ikaw ang una, kauna-unahan na lalaking minahal niya ng ganito at binigay sa'yo lahat. She really loves you. May pagka-naive pa ang kaibigan kong yan kahit na matapang siya. Naive siya in terms of relationship pero kahit papaano hindi siya nagpatinag sa ex mo. Kahit naalisan siya ng mga projects pero hindi robot ang friend ko. Please fix this issue with your ex. Kababalik lang ng kaibigan ko sa pagmomodelo na kanyang pangarap talaga. Ayokong masira lamang ito dahil sa gulo na dala ng ex mo. Seryoso at walang emosyong sabi naman ni May kay Nate matapos siabot nga ang mga gamit ni Liv. Will do. Don't worry. Lilinisin ko ang lahat and I will protect her. Mabait at seryosong sagot naman ni Nate. May kinatuwa ni May. Pagkagising nga ni Liv kinabukasan, ay napansin nga niya nga sa kwarto nga ito ni Nate. Kahit nasasabog ang kanyang ulo dahil sa pagka-hangover, ay pilit itong tumayo para umalis. That's it. Masayang aya nga ni Nate kay Liv. Pagkalabas nga nito sa kwarto, sinimangutan na nga lamang ito ni Liv at mga alis na nga kaagad. Pero pinigilan ni Nate. Please, listen to me. Hayaan mo naman ako magpaliwanag. Pagmamakaawa ni Nate. Walang emosyong hinarap nga ni Liv si Nate. Fine, then talk. Mabilis na sabi ni Liv. Sinabi naman ni Nate lahat ng nakaraan nila ni Nia hanggang sa nangyari sa park. Nagpaliwanag rin ito kung bakit mas pinili ni Nate na makipagkita sa park kung saan maraming couples ang tumatambay. Doon kami unang nagkita kaya pinili ko yon para doon ko rin huling makita. Ibinabalik ko lang ang mga nakuha ko sa lugar na yon. Yun lang. Pagpapaliwanag ni Nate. Then, can you please be honest sa sagot mo? Sa tanong ko? Naiiyak na tanong nga ni Liv. Of course. Hindi naman ako magsisinungaling sa'yo. Seryoso ka ba talaga sa akin? Sa atin? Mahinang tanong ni Liv. Lumapit kaagad si Nate kay Liv at marahan hinaplos ang kanyang magkabilang pisngi. Sobra.
Sobra pa sa inaakala mo. Seryosong bulungan ni Nate na ikinaluhan na nga lamang ni Liv. I'm sorry for not trusting you. I'm just scared. Umiiyak na sabi ni Liv. Baby, it's okay. Kahit hindi mo ko pagkatiwalaan pa ulit-ulit kong papatunayan sa'yo na wala ka dapat ikabahala or ikatakot. You can doubt me all you want dahil hindi ako magsasawang iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Malambing na sabi nga ni Nate habang pinupunasan nga ang mga luha ni Liv. Tumangutango naman si Liv at niyakap si Nate. Nang kumalma na nga si Liv, natawa ito sa mga nangyari. I'm sorry, bago lang kasi lahat to sa akin, kaya everything feels so vulnerable. Parang mawawala na parang bula. Mahinang sabi ni Liv. Katulad nga ng sinabi ko, it's okay. Dahil araw-araw kong papatunayan ang pagmamahal ko at kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Mabait at nakangiting sabi nga ni Nate at pinaulanan nga ng mga halik ang mukha ni Liv. Nang nagkaayos sina Liv at Nate, ay agad nga na bumalik nga sa pagtatrabaho ang dalawa. Agad namang nilinis nga ni Nate ang issue na ginawa nga ni Nia at mas lalong inilalabas nga si Liv para ipakita sa lahat ng tao na siya ang nag-iisang babae sa buhay ni Nate. Bumalik ang tahimik at normal na buhay nga nila Liv at Nate. Nang nagpursige naman si Liv sa kanyang trabaho hanggang sa may mga natanggap muli itong mga proyekto para sa pagmomodelo. Pasikat ng pasikat si Liv na bilang modelo na hindi na nga ito mahayaan ng mga kumpanya na iniwan siya para kay Nia. Tinanggap pa rin naman ito ni Liv kaya hindi maiwasan ni Liv na makaharap nga si Nia. Hindi akalain ni Nia na lahat ng kanyang ginawa para umangat ay mababalewala lang. Nang nakita kung gaano kabilib ang mga staff sa pagmomodelo ni Liv, nakaramdam ito ng selos kaya naman nang nakitang nag-iisa si Liv, agad niya itong kinumpronta. Akala mo talaga? Mahihigitan mo ko, no? Sa tingin mo nanalo ka na dahil lang sa simpleng speech ni Nate about sa halikan namin? Katulad nga ng sinabi ko, you have no place here. Masungit at inis na sabi pa nga ni Nia. Tinignan lamang ito ni Liv na parang kaawa-awa ito. Na mula sa galit si Nia takmang susugudin na nga sana si Liv nang nagsalita ito. Napaka-desperada mo. Hindi ko akalain na naisip ko pang makipagkumpetensya sa'yo. Kasi nakakaawa ka. Hindi ka gustong tanggapin ang ex mo na niloko mo ng paulit-ulit at ngayon naman nare-realize mo na ang success na nakuha mo sa panguuto ng mga boss ng kumpanya para kunin ka modelo laban sa tunay na pagsisikap ay natatalo ka. Mahinang sabi nga ni Liv. Nanlaki ang mga mata ni Nia sa sinabi ni Liv at hindi nakapag-isip nga ng maayos. Walang tatagal sa iyong brand talaga, Nia, kung panay ka shortcut. Walang shortcut papuntang itaas. Iisa lang ang daan patungong success. Hindi ka talaga makakarating sa lugar na gusto mong marating kung saan-saan ka dumadaan. Maliligaw ka talaga. Seryosong sabi ni Liv bago iwan nga si Nia na nakayuko lamang. Isang buwan matapos ang pag-uusap nila Liv at Nia, napag-isipan ni Nate na bumili ng bahay at pumayag namang sumama si Liv nang niyaya ito ni Nate na tumira sila sa bahay na binili niya. Ang mga kaibigan naman ng dalawa na sina May at Jose ay unti-unti nang nagkakamabutihan. Sa tingin nga nila Liv at Nate, may gusto na nga ang dalawa sa isa't isa. Ngunit tinedenay lamang nila dahil hindi nila type ang isa't isa. Samantalang si Nia naman ay iniwan at kinalimutan ang lahat nang tungkol sa pagmomodelo at nag-focus na nga lamang sa pagta-travel para hanapin ang gusto niyang gawin sa buhay. Isang araw, "Hi Pogi," nakangiting sabi nga ni Liv kay Nate sa kanyang opisina. Ang seryosong mukha ni Nate habang nagtatrabaho ay biglang lumigaya at naging blooming nang nakita si Liv. "Uwi na tayo? Or may tatrabahuin ka pa?" Malambing na tanong nga ni Liv. "I'm sorry my love pero mukhang kailangan mong mauna na umuwi pero I'll make sure to come home at 10 p.m. Malambing na sabi ni Nate. "It's okay para naman ma-prepare ko nang maayos ang surprise ko sa'yo." Humahagigig pa na sabi ni Liv. "At bibilisan ko ang trabaho ko kaya expect na makakauwi ako ng 8 p.m. Excited na sabi pa nga ni Nate na ikinatuwa nga ni Liv. Pagka-uwi naman ni Liv, pinaayos niya ang mga dapat gamitin sa kanilang dinner date ni Nate sa kanilang living room. Pinuno niya ito ng petals at isang table sa gitna kung saan may mga pa-candles pa nga.
Sinigurado niyang maayos ang lahat bago ito tumaas sa kanilang kwarto para makapagpalit. Inayos na rin ang kabilang kwarto na patagong pinaayos ni Liv. Ito ang talagang sorpresa ni Liv kay Nate. Hindi naman binigo ni Nate si Liv. Umuwi naman ito saktong 8:30 katulad ng kanyang sinabi. Wow! Masayang sabi ni Nate habang iniikot ang paningin sa inayos na setup ni Liv sa kanilang dinner date. Do you like it? I love it. It's so beautiful and elegant. Nakangiting sabi ni Nate at hinalikan pa nga si Liv. Actually, I have one more surprise, yun talagang surprise ko. Naisip ko lang na magganito dahil I want to do something for you who always takes care of me. Alam kong minsan may pagka-immature ang decisions ko, pero napakapasensyoso mo sa akin. Hindi lahat sa relasyon natin, kundi sa lahat. Kapag nawawalan ako ng pag-asa sa work, andyan ka lagi sa tabi ko. At about sa career ko, lagi mo akong sinusuportahan at ginagabayan. So ginawa ko to as thank you. I'm glad you like it. Nahihiyang sabi nga ni Liv na ikinatuwa naman ni Nate. Parang hinaplos nga ang kanyang pusa sa mga salita ni Liv. I'm so lucky to have you. Malambing na sabi naman ni Nate at muling hinalikan nga si Liv. Masayang nagsalo ang dalawa ng kanilang dinner. Nagkulitan, nagasaran, nagtawanan ng mga to na pati kanilang mga kasambahay hindi na mapigilang makilig sa kanilang dalawa. Since tapos na tayong kumain, ipapakita ko na talaga ang main surprise ko. Excited na sabi naman ni Liv at naiiyak na nga ito. Bakit ka umiiyak? Natatawang tanong pa nga ni Nate. I'm just so happy. At basta, tumatawang sabi ni Liv bago hilain nga si Nate pataas kung saan ang mga kwarto. Pagkataas sa hagdan, ay nilagyan nga na muna ni Liv ng blindfold si Nate at ginabayan nga ito sa isang kwarto kung nasa nga ang sorpresa nito. Pagkabukas nga ni Liv ng pintuan, inalis rin ito kaagad ang blindfold ni Nate. Hindi naman kaagad nakareact si Nate, nagulat ito at na-overwhelm sa sobrang saya sa kanyang nakita. Isang kwarto na punong-puno ng gamit ng pang-isang baby. Nangilid ang mga luha ni Nate at napatingin kay Liv na umiiyak na rin. Totoo ba? Hindi mo talaga ako ginugood time? Magiging tatay na ba talaga ako? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Nate habang nagluluha. Oo, I'm 3 weeks pregnant. Magiging mommy at daddy na tayo. Masayang sabi ni Liv habang nagpupunas ang kanyang mga luha. Napahiyaw si Nate sa sobrang saya na ikinatuwa naman ni Liv. Nagulat naman si Liv nang biglang nanahimik nga si Nate. Stay here. Bulungan ng lalaki at nagmadaling pumunta sa kanilang kwarto para kunin ang singsing na tinatago niya para sa kanyang proposal kay Liv. Nagtatakang pinanood nga ni Liv si Nate na tumatakbo papalapit sa kanya. Paglapit ni Nate, agad na lumuhod nga sa harapan ni Liv na ikinasinghap ng malakas ni Liv. Nagsibagsakan muli ang mga luha ni Liv. Sa totoo lang, kahit na wala pa tayong 1 buwan, binili ko na talaga ang singsing na to. Sad pa nga nito. Isang tingin ko rito sa singsing na to, ikaw kagad ang naisip ko. Next thing I know, hindi ko maiwan ang singsing doon kaya binili ko na. Gusto ko sanang mag-prepare din for more romantic way na pagpo-propose sa'yo pero I felt that this is the right time. Liv, my love, will you marry me? Naluluhang tanong na nga ni Nate. Hindi makapagsalita si Liv kundi tumango-tango na nga lamang ito. Humagulgol nga ito sa iyak. At dahil nga sa kanyang pagbubuntis, mas lalong naging emosyonal si Liv. Sinuot ni Nate ang singsing at masayang hinalikan si Liv. I love you so much. Malambing at seryosong sabi ni Nate sa kanyang mapapangasawa. I love you too so much. Nakangiti nga. Naabot tengang sabi nga ni Liv. And after months of preparation, ikinasal na nga ang dalawa. At masayang-masaya nga sila. Dahil hindi lang isang kanilang magiging anak kundi kambal pa. At wala na nga silang mahihiling pa. At dito na nga po nagtatapos. I-comment nyo lamang po kung gusto nyo pong magpa-shoutout. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Ana Vencer, Merlilyn, Anita Hernando, Adelaida, Vanessa, Chu, Julie Botok, Andy Galang,
Lani, Felma Cabato, Kuwait, Jasmine Baya, Marietta Amper, Waynoni, Maricel Cabigon, Rosemary Palaganas, Rosemary De La Cruz, Ellie Bitasolo, Eileen, Emily Borac, Ofelia Gaetano, Jejemon Ramos, Junaline, Hebedo, Daisy Blasa, Flory Robles, Corazon, Danke, Nelani Juan, Flordet, Miras Channel, Alarica Padua, Harem Ruchi, Evelina Kiamco, Ostonalito, Anisha Jacobe, Vanessa, Tracy, Emelita Matias, Reynaldo, Cleo Kawaling, Irene Lagidaw, Wilma, Imelda Forteza, at shoutout na rin po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening and God bless everyone.